Hello mga ka-antrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Medyo matagal po ako walang upload kasi may nasikaso po kami sa city regarding po doon sa pinaplano naming lupa na mabili sana. So, kailang medyo may asikasuhin pa sa titulo before mapunta sa akin. Hindi pa siya na transfer doon sa nakabili na pagbibilhan ko naman. So, mga ilang araw, 6 days po akong absent dito sa shop. 6 days kaming wala dito. Yung bantay sa kabilang shop, yun yung nagbantay dito sa loob ng 6 na araw. At kanina nga, ngayon ay sa Friday. So, kakabalik lang namin kagabi. At ngayong araw, yun, tinawag lang talagang may ginagawa ko. Siyempre busy, kakababalik lang. May mga dala din kami mga produkto. Para sa ganito, talagang naghinagpis talaga yung aking damdamin. Ewan ko lang kung may makarelate po sa inyo mga ka-antrip. Ganito kasi nangyari. May customer na dumating, naka-top down siya. Magpapagawa siya ng clutch lining. So, may dala na siyang clutch lining. Binili niya daw doon sa general merchandising. Para siyang mall. Ganon. So, pero hindi talaga siya mall. So, bumili siya doon. Ngayon, pagdating dito, pinagawa. May dala na rin siyang clutch cable. So, tapos na yung clutch lining. Ang problema, nung pagpakabit niya na ng clutch cable, maiksi yung clutch cable niyang nabili. Doon din, magkasama niyang binili sa merchandising na parang, hindi naman talaga siya mall, pero parang semi-mall. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, binili niya doon ang clutch lining at saka yung clutch cable na pang Euro 150. Kaya lang yung binigay sa kanya, maiksi, hindi ka siya sa Euro 150. Ngayon, binili niya yun doon ha. Pagdating dito, tapos na yung lining. So, tinanong ko na kung magkano ang labor. Mamaya na yung clutch cable. Tapos na yung lining. So, pagsabi ko, ganito po lahat. Yan, labor lang yung yung babayaran niya. Pero syempre hindi nga galing dito yung lining, kaya nag-charge ako ng konti. So bago niya parang sinabi na dadownan niya lang ng kalahati yung labor kasi nga kulang yung pera niya. Hindi niya po yung sinabi nung bago siya magpapagawa. Basta na lang siya nagpagawa. Tapos ang hirit niya kaagad sa akin. Sabi ko, hala, utangin niyo po pala ang kalahati ng labor sa mekaniko pa naman po ito. Sabi niya, sige lang ma'am, kasi pagkatapos ng 3 araw, ibabalik ko lang din. Tapos umirit siya. Nga pala ma'am, yung clutch cable na nabili ko, maikli, hindi ka siya. Pwede bang pautang muna ako ng clutch cable? Talagang biglang doon pa lang sa, hindi niya sinabi na utangin niya pala ang labor, medyo nakaramdam na ako ng inis. Pero syempre hindi ko pinakita yung inis ko, kahit na medyo may inis ako kasi at least labor lang. Pero pumalsa talaga yung dugo ko sa ulo ko. Hindi ako nagalit. Sabi ko na lang, inutay niyo na nga po yung labor. Tapos galing niyo sa labas binili. Tapos papagawa nyo dito. Yung iba pong shop hindi gumagawa ng ganun. Tapos utangin nyo po sa akin yung clutch cable na nabili nyo po sa labas. So sabi ko, magkano po ba bilhin nyo yan? 100 120. So sabi ko, 120, 100 lang yan dito sa amin. Kaya mo nga pong magbili ng 120 na mas mahal kaysa sa amin. Tapos hindi ka dito bumili kasi doon mo gustong bumili, tapos mangungutang ka, gusto mo dito sa akin mangutang. Masakit po yun sa part namin. Sinabi ko talaga, masakit po sa part ko ngayon na sinasabi niyo yan sa akin, na kaya nyong bumili ng mas mahal pa nga, hindi dito sa shop, pero pag uutangin nyo, dito na kayo mangutang. Sabi ko, masakit po yung ginawa nyo. Tapos hindi nyo pa sinabi kanina na uutangin nyo pala yung labor. Kawawa naman yung mekaniko. Sige lang siya ng tawa-tawa, ngiti-ngiti. Sabi, sige lang ma'am, kasi magpapaano na rin ako sa, yun nga daw, sa 3 araw daw, ibabalik niya rin. Pero yung customer na yun, palagi ko na yun siya dito na pag dito siya nagpagawa, di ba, minsan may kulang na 250, may kulang na 100 plus, so okay lang yun na ibalik niya lang after 2 days, usually 3 days yan, ganun. Sige po, okay lang. Pero that time kasi, medyo nasaktan ako kasi, na nga siya dito, kumbaga, nakakaganon na nga sila, nakakabalance, ibabalik after 3 days, 2 days, ganon. Pinapayagan ko naman. Pero sa ganitong pagkakataon, bumili ng clutch lining at clutch cable sa labas, doon sa
ano pa tawag sa semi-mall. Hindi naman siya mall talaga, di ba? Hindi naman siya supermarket. General merchandising siya. So, hindi niya mapapalitan doon kasi napunit niya na yung plastic. So, sabi ko, masakit po talaga sa part ko, sir. Kasi dito, di ba, palagi ka naman dito nakaka-balance pag may pinapagawa ka. Tapos ngayon, bibili ka ng clutch lining doon. Bumili ka ng clutch cable, papagawa mo lang dito. Utangin mo na nga po ang kalahati ng labor ng mekaniko. Pati ba naman clutch cable, o utangin mo po. Pero na-afford mo nga bumili doon sa mas mahal. Sabi ko nang ganon. Ngiting na sabi niya, oo nga, mami, kasi sabi ng anak ko, doon daw ako bumili. Sabi ko, oo nga po, kita niyo ang nangyari ngayon. 'Di ba? Sabi ko, yun po yung risk nun. Ayaw niyo bumili dito, gusto niyo doon sa iba, sa labas. Ang masama pa nun, doon kayo bumibili, sa iba hindi kayo nakakapagpapalit. Dito sa akin, open ang palit as long as na hindi masira mismo yung item. Kasi dito sa atin mga kantrip, kapag shop kasi na ikakabit naman yun kahit na nabuksan. Usually kasi sinusukat lang, hindi naman talaga nasisira yung item. Pero kapag hindi shop kasi, kapag halimbawa mga tindahan o yan sa mga general merchant, hindi sila talaga tumatanggap ng palit, lalo na't yung nabuksan mo na, nasira na yung packaging, hindi na, may karapatan na yun ang mga store na hindi magpalit. Sa akin, consideration ko lang yun kasi usually tulad ng ganyan, clutch cable, lalo na yung mga Rusi, Motorstar Euro na ang hirap anuhan ng cable, yung bigyan ng cable. So, papalit-palit, mama, konti, mama, yung walang dalang sample. So, okay lang yun. Tapos yung mga change gear, basta okay, open sa akin dito ang, ang change item. Minsan, depende sa sitwasyon, nagre-refund din ako. Ang wala lang talaga ako ditong change item or refund pagdating sa CDI, regulator, at saka yung mga ignition coil. Yan, yung tatlo na yan ang top 3. Kasi nga, may kinalaman sa electrical, so it's either baka mapundi, baka pumutok, or baka hindi lang sila marunong. Kaya, wala ako noon. Risk yun pag-delay. Pero pagdating lang sa mga interior, sa kahit na pwede akong change. Masakit lang talaga sa ginawa niya kasi, di ba, customer naman siya dito, nakakabalance. Tapos, hindi niya sinabi na utangin niya. Marami din yan mga cantrip before, mga cantrip na yung magpapagawa. Tapos, sige lang ng sige. Alam naman niya na marami na siyang pinapakabit. Tapos, ang dala-dalang pera pala ay 500 lang. Tapos, saka sasabi na utang. Minsan nga, papakabit ng gulong interior, kadena, chinset. Hindi sinabing utang. Ito lang, nakaraan lang, nagpa-align pa, nagpapalit ng spoke, nagpa-chinset. Tapos ang sabi, ibalik niya lang mamayang hapon. Hanggang ngayon po, siguro mga kalahating taon na. Ayan, hindi na nagpakita dito. Marami ang mga ganyan. So, wala ka ng choice, wala ka ng magawa kasi nakabit na bago sila nagsabi na ibabalik lang or mamaya lang. Naawa naman din ako ipaiwan ng motor kasi wala sasakyan pa uwi. Yun nga manluloko. Pero itong case na ito na ngayon lang, after 6 days subula ako dito, tapos ito yung bubungad sa'yo. Napakasakit, diba? Sino ba nakaka-relate dito? Tama lang naman po, diba, ang ginawa ko na sabi ko, sir, hindi po talaga ako magpapautang sa ngayon ng clutch cable. Kasi na-afford nyo nga po na bumili doon sa mas mahal, na hindi nyo pwedeng papalitan doon ng kahit na anong binibili nyo. Dito sa akin nga, mas mura, pero mas pinili nyo doon na bumili, na dito nga nakakabalance kayo. Tapos, uutangin nyo ngayon ang clutch cable, samantalang doon nabili nyo. Yung labor po, okay lang na ipautang yung kalahati kasi wala naman tayong magawa doon. Tsaka, labor yun, although nakakahiya sa mekaniko, sa part niya, but at least wala talagang capital na pera, diba? Hindi kagaya yung may item na talagang may capital na hindi makabalik, walang posibilidad na babalik sa'yo kahit na capital lang, kahit na hindi mabayaran ng buo. Pero yung bumili sa labas, ipapakabit dito, tapos hindi magkasya, hindi niya na mapapalitan doon, utang na sa akin or sa atin. Hindi ko po talaga siya. Ayun, sabi niya, sige lang, saglit lang. Manghiram daw siya doon sa mga kasamahan niya, sa kakilala niya. Ayun, pagbalik, may dala-dala na siyang 100. Ayun, pinagbilhan ko na. Para akong maiyak, na nasaktan talaga ako. Kasi hindi ko in-expect, kasi customer na yun namin siya dito. Tapos sabi daw kasi ng anak niya, doon daw siya bumili. Yun, kaya doon siya bumili. Ngayon, nga, kasi hindi naman mapapalitan yung nila, yung kanilang item doon. So,
Yun lang po. Naku, ang tagal natin hindi nagkita, hindi ako nakapag-upload ng mga related videos natin about dito sa ating negosyo. Ngayon pa, ang first day ko, first day of ano pa, na-hurt pa ako dun sa first day of panghapon ko. Sabi, yun ang nangyari. Ay nako, shout out sa lahat ng mga nakakaranas ng mga ganong ano, ng mga ganong mga pangyayari, mga ganong ano, naganap sa ating mga motor shop life. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. Bye-bye!